Hello everyone, welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo makapakinig ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Ako po ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, na makasama niyo sa mga oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay mo sa amin sa araw na ito pang muli makapag-aral ng salita. Pagpalain niyo po lahat na naka-tune in sa broadcast na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Pinupuri ka namin sa oras na ito at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kunin na po natin yung ating mga Bible at notebook at ating pong isulat yung mga salita na ating mapapakinggan sa oras na ito. Amen. So, let's open our Bible in the book of John 3 verse 16. So, ito po yung aking paboritong verse sa Bible, the heart of the Bible. Okay, so basahin natin sabay-sabay. Sabi rito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So, sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mandali tayo yumuko at manalangin. Lord, thank you once again this moment, Lord, sa aming pag-aaral ng salita. O Diyos, thank you sa mga kapahayagan na yung salita sa oras na ito. Holy Spirit, thank you also. You are a great teacher sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi sa bawat sa atin. Ang title na aking share ngayon is about the greatest love gifts. Okay? So, the greatest love gifts. So, ibig sabihin, ang dakila, okay, nakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? So, ang Diyos natin ay mayroong dakilang kaloob. Ano po ito? Ito po ang dakilang kaloob niya, greatest love gifts ng kaligtasan. Amen? So, greatest love gifts ng kaligtasan. Yan po ang ating Panginoon. Amen? So, ang ating Ama sa Langit ay may dakilang regalo. Okay? Para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. So, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, yan po yung tinatawag na greatest love gift sa atin ng Panginoon. So, dakilang regalo para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. So, walang ibang dakilang regalo sa atin ng Panginoon, kundi ang Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus pinakaregalo sa bawat sa atin para sa ating kaligtasan. Amen? So, purihin ang Diyos. So, ngayon, November na, o October, November, December, malapit na mag-December. So, marami na naman po ang naghahanda ngayon, namimili ng kanilang mga pangregalo. Amen? So, ang ating Panginoon, higit po siyang nagbibigay ng regalo sa atin. So, anong pakiramdam niyo pag kayo nakatanggap ng regalo? Okay? So, hindi ba parang masaya ang feelings, masaya ang pakiramdam. Amen. So, ang Diyos natin ay may regalo sa atin. Ibang sarap ng pakiramdam na tayo regaluhan ng Diyos. At ang regalong ito sa atin ng Panginoon ay regalo ng kaligtasan. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Naregalo niya para sa buong sangkatauhan para maligtas tayo. Amen? Sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. So, take note, ang ugat kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus bilang dakilang regalo niya sa atin dahil mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya na isa man sa atin o isa mang tao sa mundong ito, na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis, ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus
pinakadakilang regalo para sa iyo, para sa akin. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos, isa mang tao na kanyang nilalang ay mapunta sa impyerno. Amen. Yun ang katotohanan. So, mayroon siyang dakilang regalo para sa iyo at sa akin. Amen. So, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang impyerno ay hindi po ito biro-biroan, mga kapatid. Maraming tao nagsasabi kung impyerno, impyerno. Nasasabi lang nila yun kasi wala pa sila roon. Pero pag naroon na sila, nasa huli ng pagsisisi. Okay? So, walang pagsisising nasa unahan, laging nasa hulihan. So, ang tanong, ano bang itsura ng impyerno? Na ayaw ng Diyos, isa mang tao mapunta roon. Take note, ang impyerno ay lugar na dagat-dagatang apoy na di namamatay. Nakakatakot na lugar ito. Ang impyerno ay lugar na maraming uod na di namamatay. So, apoy na di mamamatay, kahit na libo-libong milyon pang mga bumbero, hindi kayang patayin yung apoy na ito. Ha? Hindi rin namamatay yung mga uod, ha? Na kung saan ay sa sino mang tao mapupunta sa impyerno ay labas-pasok sa tainga, sa bibig, sa ilong ng isang taong mapupunta sa impyerno. Iyan ang ayaw ng Diyos na isang mang tao mapunta roon. Amen? Hallelujah. Kaya nga niregalo niya ang kanyang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. So, Isaiah 66:24 ay pinapakita dito ang itsura ng impyerno. Ano nakalagay po sa Isaiah 66:24? Sabi ron, sa kanilang paglabas ay makikita nilang bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay. Gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kasuklam-suklam sa sangkatauhan. So very clear po na ang impyerno ay lugar na hindi namamatay at may mga uod din na hindi namamatay. Imported na uod dito. Okay. So hindi namamatay, mga kapatid. Kaya mga magulang at mga kapatid, hindi biro-biroan ng isang tao mapunta sa impyerno. Amen. Kaya napakahalaga po na ika nga wag natin i-ignore ang dakilang regalong ito sa atin ng Panginoon. Amen. Take note, sabi ng 1 John 4 verse 8, our God, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. God is love. Amen. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ganoon na lamang na ang pagmamahal niya sa atin ay binigay niyang kaisa-isang anak niyang si Jesus. So one of the characteristics of God is siya po ay Diyos ng pag-ibig. Amen. And also is a giver. Amen. So yan po yung ating Panginoon is the author of love. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya sa oras na ito, dito po sa ating foundation verse, John 3:16, ay nais ko pong muling bigyan ng emphasis ang bawat salita dito sa John 3:16, the heart of the Bible. Napakayaman po ang John 3:16, mga kapatid. Kasi ito po yung puso ng Bible. Ang puso po, ito po yung buhay. Okay? Kaya ang buhay ng Bible ay John 3:16 kasi ito yung puso. Amen? Ito po yung pinakasentro ng Bible, ang John 3:16, the heart of the Bible. Amen? Hallelujah. At dito bumubukal ang buhay ng Panginoon. Amen? Buhay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Na mahal niya tayo. Ang tanong, bakit masasabi natin greatest ang regalo ng Ama sa atin para sa ating kaligtasan? Okay? So, nice ko pong bigyan ng emphasis yung limang word dito. Okay, so number 1, makikita po natin bakit greatest yung regalo ng Diyos sa atin ng kaligtasan. Okay, number 1 is a wonderful love. Amen. So ang regalong ito sa atin ng Panginoon ay may kasamang pag-ibig. At ang pag-ibig nito ay, ang tawag dito pag sinabing wonderful, kahanga-hangang pag-ibig. Amen. So kahanga-hanga, sabi nga sa unang bahagi ng ating foundation verse, for God so loved the world. Amen. So for God so loved the world. Amen.
Kaya ang unang-una na makikita natin dito, bakit masabi natin greatest ang regalo ng Diyos Ama sa atin para sa ating kaligtasan. Number one is a wonderful love. Amen? So, ang regalong ito sa atin ng Panginoon ay kamangha-mangha. Amen? Kamangha-manghang pagmamahal. May kasamang pagmamahal ang pagbibigay na ng regalo sa atin ng kaligtasan. Walang iba kundi ang kanyang anak. Kaya ibinigay niya ito dahil mahal niya tayo. Amen? So pag sinabing wonderful, kahanga-hanga. At sa ibang salita pa sa English, magnificent, dakila, amazing, okay? Astonishing or marvelous, kamangha-mangha, perfect. Yan. So perfect po ang regalo na binigay sa atin ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Walang iba kundi kanyang anak na si Jesus. Amen? So pangalawa na keyword na ibigyan natin dito, He gave His only begotten Son. So ano po yun? Number 2 is a matchless gift. Okay? So yung regalo ng Diyos ng kaligtasan para sa atin is a matchless. Pag sinabing matchless, that means walang katulad o hindi mapapantayan na regalo. Okay? Na kaligtasan. So, a matchless gift o walang katulad, hindi mapapantayan na regalo. Amen? So pag sinabing matchless sa ibang salita pa sa English is outstanding. Amen? Incomparable and also perfect, unique, inimitable. Hallelujah. So sa madaling salita, ang regalong ito ng Diyos ng kaligtasan sa atin, outstanding. Amen? Incomparable, hindi kayang ikumpara. Amen? Na mga regalong ito. Matindi itong regalo ng Diyos ng kaligtasan sa atin. Ang kanya mismong kaisa-isang anak na si Jesus. Kaya sabi niya, He gave His only begotten Son. That's a matchless gift. Ha? Matindi yan, mga kapatid. Third, a simply way. Okay? So, simply way, why? Because that whosoever believeth in Him. So, simple lang pong kaligtasan na regalong ito. Simple lang, hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan lumakad ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan patungong altar. Ha? Hindi mo na kailangan magpalatigo sa likod, mga kapatid. Simple lang. Ha? Kailangan mo lang ay maniwala, manampalataya kay Jesus. Diba? Sabi nga ng John 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved. Amen. So, ganun lang po kasimple, mga kapatid. Yan po ang regalo sa atin ng Panginoon. Simple lang. We need to accept. Amen. Believe. Amen. So, simple way. O sa madaling salita sa Tagalog, simpleng pamamaraan. Amen. Para maligtas tayo. Kailangan lang tanggapin natin ang kaligtasan ito na walang iba kundi si Jesus. Amen. Pangapat, a divine certainty. Divine certainty. Okay? So, ibig sabihin, divine certainty, sa Tagalog, banal na kasiguraduhan o banal na katiyakan. Amen? Yun yung pang-apat na keyword. Amen? Ng John 3:16. So, should not perish. Yan. Ibig sabihin, should not perish, sigurado ka. Amen? The moment you receive Jesus as your Lord and personal Savior, sigurado ka ang patutunguhan mo'y langit. Sigurado tayo ang patutungan nating langit. Hindi tayo nagbabaka sakali, mga kapatid. Amen? Sure na sure ang ating destiny. Heaven. Amen? So, a divine certainty. Amen? Yun po ang ikaapat na keyword. Should not perish. So, hindi ka mapapahamak. Hindi tayo mapapahamak. If we accept the wonderful gift of God, love gifts ni Lord sa atin, walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus, sure ang ating destiny. Hindi tayo mapapahamak sa impyerno. Meron tayong eternal life. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, yun po mga kapatid, ang katotohanan. Amen? Hallelujah. At ang matindi po dito mga kapatid, pang-5, okay? So, 5 keyword lang po ito yung ating nais kong bigyan ng pansin sa John 3:16. Pinakamayaman sa kapahayagan ng John 3:16. Okay? So, take note the word, but have everlasting life. So, ano ibig sabihin yan? Ha?
Panglima, dapat nating tandaan, hallelujah, na itong regalo sa atin ng Diyos, the greatest love gifts ni Lord sa atin is a grand possession. Wow! Grand possession. Ibig sabihin, sa Tagalog ay pinakamataas o maringal na pag-aari. Wow! So, mayroong pinakamataas, maringal na pag-aaral tayo. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang pinakamatindi lahat sa lahat. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamatinding pag-aari natin. Lahat ng mga pag-aari natin dito sa lupa, temporary lang lahat yan. Hindi yun madadala sa kabilang buhay. Mayroon kang mga brand yung sasakyan, brand new house and lot, ha? Marami kang mansion sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Ha? Marami kang diamonds, mga gold, silver. Ha? So, nasa sayo na lahat. Marami kang pag-aari dito sa lupa. Amen? Okay, o maaari kay nagmamay-ari din ng mga malalaking lupain. Ha? Dito sa mundong ito, lahat yan ay hindi mo madadala. Hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Iiwanan natin lahat yan dito sa lupa. Amen? Kahit na anong mayroon ka ngayon, sabihin natin ikaw ng pinakamatinding maraming degree, marami kang pag-aaring mga diploma, lahat yan, iiwan mo lang. Pero ang pinakamatinding pag-aari, kapatid, grand possession, ito po ang tinatawag na eternal life. Eternal life sa Panginoong Hesus. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay pinaka-the best sa lahat. Amen? Kaya nga grand eh. Maringal na pag-aari. Pinakamataas sa lahat. Hindi kumukupas. Purihin ng Diyos. Amen? So, yun po yung greatest love gift sa atin ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid. Okay? Kaya nga pag sinabing grand, sa ibang salita is outstanding, majestic, magnificent, luxurious. Hindi mo kayang pantayan yung mga luxurious cars na yan. Hindi kayang pantayan yan. Wonderful, excellent, great. Yan ang ibig sabihin ng salitang grand. Amen. Purihin ng Diyos. So, anong dapat natin gawin sa regalo ng Panginoon ng kaligtasan para sa atin? We need to accept that greatest love gifts ni Lord para sa atin. Don't reject. Huwag nating i-reject yung dakilang regalong ito sa atin ng Panginoon. Take note, you cannot afford. We cannot afford to reject Him. Him, sino yun? Si Lord. Hindi natin sa pwedeng i-reject. Why? He died for you. He died for me. He died for us. Amen? Hallelujah. For us to have a better life and a bright future. Yan ang dahilan kaya namatay si Jesus sa krus. Amen? Niregalo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, para sa akin. Bakit? Mahal niya tayo. Para magkaroon tayo ng magandang buhay at magandang kinabukasan, kapatid. Amen? Ayaw niya tayong mapariwara. Alam niyo, mga magulang at mga kapatid, may danger po pag nireject natin ng greatest love gifts na ito ng Panginoon sa atin, na walang iba kundi si Jesus. Amen? So, mayroon pong akong i-share sa inyo, maybe narinig na po ninyo ito, yung mga tao na mga men and women na kung saan nireject nila ang regalong ito ng Ama. Nireject nila si Jesus at hindi lang yun, minamak pa nila ang greatest love gift na ito ng Panginoon, ng Ama. So here are some men and women who reject and mock the greatest love gift of God. No other than Jesus Christ. Amen? Sino-sino po ba itong mga men and women na mga nireject nila ang regalo ng Diyos at minamak pa nila? So, yung regalong ito ng Panginoon.
Number one, siguro kilala nyo ito. Okay? Si John Lennon. Okay? Alam nyo, sabi ni John Lennon, sabi niya, some years before, during his interview. So, nung in-interview niya, sabi niya, with an American magazine, so he said, sabi niya, Christianity will end. Imagine mo, nagtapos na daw yung Christianity. And then it will disappear. Naglaho na ito. Sabi niya, I do not have to argue about that. Sabi niya, I am certain, Jesus is okay. But his subjects were too small, too simple. Today, sabi niya, we are more famous than him. So, yun yung kanyang sinabi. Okay? So, take note. 1966, some years later in 1980, okay? Lennon, after saying that the Beatles were famous than Jesus Christ, was shot 6 times. So, hindi ba? Malungkot yun. Amen? So, minamak niya ang Panginoon. Pinukutya niya ang Panginoon. Pangalawa, si Tancredo Neves, ano naman sinabi niya? President of Brazil. Sabi niya, during the presidential campaign, he said, if he got 500 votes from his party, not even God would remove him from presidency. Sure, he got the votes. Take note. But he got sick a day before being made the president. Then, he died. Sabi niya, hindi raw siya pwedeng i-remove sa pagiging president. So, if he got 500 votes from his party, so not even God, maging ang Panginoon, sabi niya, would remove him from presidency. Ano nangyari? Na-remove ba? Na-remove po. Kasi namatay. Kaya hindi pwede tayo magmalaki sa Panginoon. At hindi natin pwedeng kutsain si Lord. Pangatlo, pangalan niya si Cazuza. Bisexual Brazilian composer. Singer and poet. Sabi niya, during a show in Rio de Janeiro, sabi niya, while smoking his cigarette, alam niyo sinabi niya, he puffed out some smoke into the air and said, God, that's for you. O imagine mo, imamak niya si Lord yung ganun. So, anong nangyari? He died at the age of 32 of AIDS. Nagkasakit po siya ng AIDS. Okay. Number 4, the man who built the Titanic. Siguro, nakapanood kayo nung araw ng Titanic. Nung unbeliever pa ako, nakapanood ako nung araw na. So, after the construction of the Titanic, a reporter asked him how safe the Titanic would be. Yun yung tanong ng reporter. Okay? So, with an ironic tone, he said, sabi niya, not even God can sink it. Maging ang Diyos daw, hindi kaya ito paglubugin. But the result, you think, we all know that what happened to the Titanic. Okay? So, alam natin kung ano nangyari sa Titanic. Lumubog. Okay? Then number 5, Marilyn Monroe. Okay? Si Marilyn Monroe, napakayaman yun. According sa balita is ang kanyang kayamanan yung sumabot ng $63 billion. Imagine mo yun, lahat ng magagandang kasakyan, magagarang mga bahay, mga mansyon, kaya niyang bilhin. Pinakamalambot na kutson sa buong mundo, kaya niyang bilhin. So, si Marilyn Monroe, napakayaman niya, big time billionaire. At hindi lang yung popular sa kapanahonang yun. At hinahangaan sa ng maraming tao. Dahil isa pa siya ay magandang babae. Okay? So, yun po, so, si Marilyn Monroe. But she was visited by Pastor Billy Graham. Imagine mo, si Dr. Billy Graham mismo bumisita sa kanya. Okay? So, Pastor Billy Graham
Dr. Billy Graham during visited o siya binisita ni Dr. Billy Graham during presentation na basyo. Ha? At sabi ni Dr. Billy Graham kay Marilyn Monroe, sabi niya, he said the Spirit of God had sent him to preach her. To preach the Word of God sa kanya. Amen. So after hearing what the preacher had to say, she said, I don't need your Jesus. Amen. So pagkatapos niyang marinig yung sinabi ni Dr. Billy Graham na pinapunta siya ng Panginoon para mag-preach sa kanya ng gospel, pero ano lang sagot ni Marilyn Monroe? Big time billionaire. Sabi niya, I don't need your Jesus. Hindi ko kailangan ng Jesus mo. Ano nangyari? What happened? A week later, she was found dead in her apartments. Amen? So, ganun pong nangyari, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng basta kutya-kutyain lang ang ating Panginoon at tanggihan ang kanyang greatest love gift sa atin. Amen? Okay, so, panghuli, si Kristen Hewitt. So, si Kristen Hewitt is a Jamaican journalist and entertainer. Okay? So, said the Bible, Word of God was the worst ever written. Imagine mo yun. Sabihin niyang pinaka-worst daw ang Bible na nasulat. So, in John 2006, so he was found burnt beyond recognition in her motor vehicle. Amen? So, yun po yung mga nangyari po sa mga tao, mga lalaki at babae na minamak nila si Lord at nireject nila yung greatest love gifts ni Lord. Amen? May danger, mga kapatid. Amen? Take note, many more important people have forgotten that there is no other name that was given so much authority as the name of Jesus Christ. Many have died, but only Jesus died. Amen? And rose again. And He is still alive today and forevermore. Buhay na buhay ang Panginoon ngayon. At magpakailanman, di na kailanman siya mamamatay. Amen? Purihin ng Diyos. Tandaan mo, kapatid, God loves you. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? So God loves us so much and He has a wonderful plan for your life, for my life, for our lives. Amen? Mayroon isang magandang plano. Ano lang dapat natin gawin? Don't reject the greatest love gifts ng Panginoon ng kaligtasan. Just receive. Amen? Just receive the greatest love gift of God. Amen? No other than Jesus Christ. Huwag natin siyang i-reject. He is the life. He is our life. Amen? He is the life giver ang ating Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? So, huwag natin siyang i-reject. Simple lang. Receive. Tanggapin natin siya as our Lord and personal Savior. Amen? Inaalok yan ng Panginoon sa atin. Yung greatest love gift na ito ng Lord, ng kaligtasan. Walang iba kundi si Jesus. Tandaan mo yung ating John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? So, ang Diyos natin ay may dakilang regalo. Ang dakilang regalo ng ito ay walang iba kundi si Jesus. At bakit masasabi natin greatest ang regalo ng Diyos Ama sa atin para sa ating kaligtasan? Dahil marilo po yung ating foundation verse sa ating 5 keyword. Okay? Unang keyword natin, for God so loved the world. Amen? So, ano ulit ibig sabihin ng for God so loved the world?
Number one, a wonderful love. Pag-ibig ng Diyos sa atin, kamangha-mangha. Kaya yung pagbibigay niya ng regalo sa atin, may kasamang kamangha-manghang pag-ibig. Amen? So, yun po ang pangsabi ng kanyang salita. Pangalawang keyword, John 3:16, He gave His only begotten Son. Amen? Ibig sabihin, pangalawa, bakit kamangha-manghang regalo ng Diyos sa atin is a matchless gift. Amen? So, ibig sabihin, ang regalo ng Diyos sa atin walang katulad o hindi mapapantayan na regalo. Matchless. Outstanding, incomparable, perfect, unique, inimitable. Purihin ng Diyos. Amen? Pangatlong keyword, that whosoever believeth in Him. Ang kaligtasan na regalong ito sa atin ng Panginoon, simple lang. Amen? So that whosoever believeth in Him, third, that means a simple way. Amen? Or simpleng pamamaraan para tayo maligtas. Sabi ko kanina, hindi mo na kailangang magpalatigo pa sa likod. Hindi mo na kailangan magpahampas pa sa likod, lumakad ng palhod mula sa pintuan ng simbahan patungong altar. Hindi mo na kailangan magpapako pa sa cross. Simple lang. Just receive His greatest love gifts. No other than Jesus Christ. Believe. Amen? Hallelujah. Pang-apat na keyword, should not perish. Amen? Sa ating simpleng pagre-recap po natin. So, pag sinabing should not perish, that means pang-apat is a divine certainty. Divine certainty sa Tagalog, banal na kasiguraduhan o katiyakan. Amen? Purihin ng Diyos. Tiyak ang ating patutunguhan. Should not perish Malinaw. Should not perish, hindi ka mapapahamak. If you receive the greatest love gift na ito ni Lord, para sa ating kaligtasan, walang iba kundi si Jesus, binigay niyang regalo para sa iyo at para sa akin. Amen? And lastly, sa ating pagsasummarize ng ating pinag-aralan sa ating foundation verse ng John 3:16 is, but have everlasting life. Wow! Ibig sabihin, panglima, is a grand position. Amen? Grand position sa Tagalog, pinakamataas. Pinakamataas o maringal na pag-aari. So, pinakamataas na pag-aari o maringal na pag-aari. Wow! Yun ang pinakadabis sa lahat. Amen? Sabihin na natin, maring wala ka ngayong brand new car, wala kang brand new sanlat. Pero may Jesus ka sa puso mo, sa buhay mo. Tinanggap mo ang dakilang regalong ito ng Diyos sa iyo. Tinanggap mo. Dakilang regalo ng Diyos sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Ikaw na ang pinakamayaman sa lahat. Amen. Yun ang pinakadakilang, pinakamataas na pag-aari natin. Eternal life, but have eternal life. But have everlasting life. Amen. Purihin ng Diyos. Okay? Kaya, simpleng-simple lang po. Ang kailangan lang natin, tanggapin ang greatest love gift na ito ni Lord ng kaligtasan para sa atin. So, we need to accept Jesus as our Lord and personal Savior. Sa oras na ito, kumakatok ang Diyos sa puso natin. Revelation 3 verse 19, sabi ng Panginoon, narito ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung ako yung pagbubuksan, sinong makarinig ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at kayo magkasalong kakain. Amen? Kaya sa oras nito kapatid, kumakatok si Jesus sa pintuan ng iyong puso. Pagbubuksan mo ba siya? The choice is yours. Amen? So we need to accept Him. Don't reject the greatest love gifts. May danger po pag na-reject natin.
ang dakilang regalong ito ng Diyos sa atin, ng kaligtasan. Walang iba kundi si Jesus. If you receive Jesus, sure, mayroon tayong sure destiny. Mayroon tayong pinakadakilang pag-aari, walang iba, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? So, simpleng-simple lang po mga kapatid. Taas lang po natin ating kamay. Tanggapin natin ang dakilang regalo sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi si Jesus para sa ating kaligtasan. Sunod yung maiksing panalangin nito, sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo pa ako ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Kung na lang po manalangin, Panginoon, salamat po sa mga natumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po sila. Panginoon, salamat po, Lord God. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparanan. Pagpalaan nyo rin po kanilang buhay at ang kanilang mga pangailangan, spiritual, physical, financial, material, katagpuin mo. At lahat din po naman nakatune in sa oras na ito, pagpalaan nyo sila. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa kanilang buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Patuloy mo rin, Panginoon o Diyos, katagpuin ang mga may nangailangan ng pinansyal, Panginoon, pagkaloob nyo po, trabaho, bigyan mo silang stable job, Panginoon, na higit sa lahat, mayroon silang panahon sa iyo na hindi kanila makakalimutan pag sila ay mayroon ng stable job, Panginoon. Tuloy-tuloy silang maglilingkod sa iyo. Yung mga may karamdaman, pagalingin nyo rin po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. You are a great healer, our great physician, so God. Father, we thank you. Purihin na yung pangalan, O God. At sa oras na ito, inaangkin ko na po yung kasagutan sa mga panalangin, O Diyos. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen, amen, amen. Amen. So thank you very much mga kapatid sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. Pinagpala po kayo ng Panginoon. Amen. So konting paalala lang po sa ating Sunday service every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa may harap ng Ilibi Town Center. Sa number 500 Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City. Nandoon lamang po tayo sa 3rd floor, okay, sa Bangan Building. So, wag po kayong makakalimot o invite niyo po yung mga kaibigan niyo sa every Sunday, 9 o'clock in the morning. Okay? Magkita-kita po tayo ron. And every Thursday, yung ating pong midweek service ay nagpapatuloy po sa pamagitan ng FB Live 6:30 p.m. So, wag po kayong mag-absent, mag-tune in mga kapatid. Okay. Ganon din po yung ating pananalangin po. Every Saturday po ay wag po kayong mawawala rin po mga kapatid. Okay. So, yun lamang po ating mga reminders. So, tayo po ay magko-closing prayer na. Taas natin ating mga kamay. Ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay sumating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, purihin ang Diyos. God bless everyone. Bye-bye.